kagandahan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon una atin pong gunitain si San Alfonso Maria ng Liguori, ang tagapagsimula ng mga Redemptorista. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon sa mga nagpapagaling, ang mga intensyon ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ang mga intensyon para sa araw ngayon, ang mga intensyon ninyo kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, sinasabi ng Panginoong Diyos kay Propeta Jeremias na gaya ng isang tagapaglikha ng palayok kapag ang putik ay hindi na magandang pagkagawa, ito'y baguhin upang maayon sa magandang forma. Ganon din ang tao na nilikha ng Diyos at kanyang pinagbabago. Sa ating ebanghelyo ngayon ni San Mateo, ang ating Panginoon ay nagsabi na ang paghahari ng Diyos ay parang lambat na nakakuha ng lahat ng klaseng isda, pero ang maayos na at magagandang isda ang siyang dalhin at itapon ang mga hindi magaganda. Sa buhay natin, tayo ay hinirang ng ating Panginoong Diyos. Pero kung minsan hindi tayo gumagawa ng paraan sa pagbalik loob o pagbabago, upang tayo'y tumatalima sa kanyang kalooban. At dahil dito tayo nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagalob mong sa diwa ng Obispong si San Alfonso Maria ng Liguori, na nagmalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak, upang makamtan namin sa langit ang pinamanyang gantimpala sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sobrang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago.
Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Sa mga panguloy, huwag kang mga hawak, kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, babalik sa alabok. Ang anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang tao na ang kaniyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang pag-ahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinatapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno.
nasa unang kung inyo pong napansin ngayon sa tinatawag nating pangalawang taon ng liturhiya sa Huwebes na ika-17 na linggo sa pangkaraniwang panahon, ang pinakatima po ay ang marapat o ang angkop. Sa salitang Hebreo, ang angkop o narapat ay tinatawag na hataim. Pero dahil ang ating pagbasa hindi lang po Hebreo po yung unang pagbasa, sa ating bagong tipan, ng ating ebanghelyo ay nakasulat sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ang mabuti ay tinatawag na tairatio, na na-translate naman sa Latin ng genius, ang narapat. Kaya, mayroon po tayong mga iba't ibang aral. Ang unang aral ay ang nakuha natin sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 6, na pinapunta si Propeta Jeremias sa tagapaggawa ng palayok na gumagamit ng luwad upang ihugis ang palayok. Kapag hindi naayos, ibig sabihin, hindi hataim, hindi ayos, ito'y binabago uli hanggang magiging mabuti. Kaya nga sa ating Salmo 145 na ang tugon ay sa verso 5, mapalad ang kinukupkop ng Panginoong Diyos ni Jacob na gagawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay angkop sa isang buhay na mapalad, isang buhay na ayon sa kalooban ng Diyos o tumatalima sa kalooban ng Diyos. At matulad ito sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, 47 hanggang 53, ng mga isda na nakuha ng isang lambat. Na ang paghahari ng Diyos parang lambat na inihagis ng isang mga isda at ito'y dalhin sa dalampasigan. Yung mga isda na may kwenta o mabubuting isda, yon ang dalhin. Yon ang dalhin sa bahay o dili kaya ilagay sa silid o sa sisidlan upang gagamitin. Pero ang mga walang kwenta na nakuha ng lambat, ito'y ihagis, titipunin at susunugin. At ito'y nahintulad sa panghuling araw ng paghukom, na kung saan ang anghel ng Diyos ay kanya pong titipunin ang lahat ng mga tao at yung mga makasalanan na tinuturing na walang kwenta, sila po ay dalhin sa tinatawag na pugon na may apoy na susunugin. Ito yung impyerno. Ito ay natulad sa Gena, isang parte halimbawa ng Israel, na doon itinapon yung mga basura. At itinapon ng basura, sinusunog yung basura, ang apoy ay hindi siya tumila. Naroon lagi ang apoy at napakabaho. Ito'y naituring parang larawan ng impyerno ng kasamaan. Pero sa lugar na ito ng Gina, noong sa panahonan ng mga hari, ito ay mayroong pugon na doon mag-alay para sa Diyos-Diyusan na si Molok. At dahil dito, kung sino yung ilagay sa lugar na yon at matulad ng mga masama na tao o na larawan ng isdang masama, ay sila yung mga hindi katanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, upang tayo'y katanggap-tanggap sa paghahari ng Diyos, una sa lahat, atin pong linisin ang ating puso at linisin natin ang ating isipan. Ang paglinis sa ating puso ay ang ating puso, atin pong ibagay, atin pong isentro sa puso ng ating Panginoon. Na ang kanyang puso ay puso ng pagmamahal, ng habag, ng awa, at pagtanggap ng kapwa. Kapag ang ating puso po ay hindi kagaya ng Panginoong Hesus Nazareno, dahil punong-puno ng kasakiman,
punong-puno ng galit, tampo at mga negatibo, ay hindi po yan kaya-aya, hindi po tayo magkaroon ng puok o ng lugar doon sa kalangitan. Ang ating isipan, sapagkat doon po dumadaloy ang lahat. Lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating ginagawa, gustong gawin, lahat ng mga kinamalingan natin, lahat ng mga tunguhin sa buhay natin, doon po dumadaan sa ating isipan. Kapag ang ating kaisipan ay nag-udyok ng marumi o masama na iniisip, na gusto nating kamtin ito kahit sa anong paraan, o dili kaya may masama lagi tayong iniisip, o may tunguhin na masama, hindi po tayo mapunta sa tinatawag na hataim o narapat na mga taong maligtas, o dili kaya tairatso o mga taong denyos na kung saan na karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Kailangan natin ang pagbabalik loob, ang pagbabago. Wala namang taong masabing perfect. Kaya magtanong kayo, patawarin pa kaya ng Diyos? Lahat po tayo patawarin ng Diyos. Gaano man kabigat ang nagawang pagkakasala, patawarin ka ng Diyos kapag ka ikay nagkumpisal at nagbalik loob at nagbabago. Kinakailangan lang na magbabago. Sapagkat mayroon pong mga tao na akala nila sila'y matuwid na. Yun pala, nayurakan nila ang karapatan ng kanilang kapwa. May mga tao na kaugalian na nila na magkaroon ng bisyo. Paghitit ng kung anong hinitit na sigarilyo, o dili kaya vape, o dili kaya nagtitake ng druga, o nagsusugal, o mga mahalay na bisyo. Akala nila normal lang yon. Pero yon ay labag sa Diyos. Labag po ang paglalasing, labag po ang pagsusugal, labag ang paggawa ng masama, labag ang pagmumura, at hindi po kaaya-aya sa langit ang mga may masama na ugali. Akala nila na kahit na masama ugali nila, magsimba pa rin sila, kawaan sila ng Pong Hesus Nazareno. Bibigyan man kayo ng biyaya, pero hindi po kayo mapunta sa langit kapag hindi baguhin ang inyong masama na ugali. Hindi po matawag nating Kristiyano ang isang tao na may bisyo at may masamang ugali at may masamang tunguhin sa buhay. Ang kinakailangan po ng Diyos sa atin ay gahaya tayo ng isang luwad na ginagawa ng palayok. Kapag ka masama pa, anong sinasabi sa aklat ni Propeta Jeremias? Tinutuwid hanggang maging mabuting palayok bago ito dalhin sa pugon. At sa ating Ebanghelyo, na yung mga isda na masama, hindi na talaga magkaroon ng kaligtasan sapagkat hindi po magbabago. Ito ay panawagan sa ating Panginoon na magbabago tayo sapagkat ginagawa na nating katawa-tawa o may masama na tayong larawan na ginagawa sa buhay ng ating Panginoon. Kung ano natin nilapastangan ang larawan ng Panginoon, kuminsan ginagawa natin siyang pangpatawa. Maski nga doon sa Olympics, sa Pransya, ang Last Supper, na kung saan nagpahayag ang malaking sakripisyo ng ating Panginoon, nilapastangan na. Hindi na ginagalang ang Diyos. Hindi na ginagalang ang anak ng Diyos na ating Pong Hesus Nazareno. Parang ang mga tao'y lagi na lang naglapastangan sa imahin ng ating Panginoon. Magdasal tayo sa panahon natin ngayon, sapagkat kung lagi nating nilapastangan ang mga bagay-bagay na banal, ang mga bagay-bagay ng Diyos, darating ang panahon na hindi na po tayo mapigil sa ating ginagawa. Ang parusa ng Diyos ay maging parusa na para sa lahat at madamay ang ibang mga taong mga mabubuti. Dahil sa kasamaan na rin ng mga ilan na alam nila na masama yung kanilang ginagawa, pinagpatuloy pa rin. At yung mga otoridad na sila yung sana makapagbago nito, hindi man lang humingi na kung anong patawad. O kaya yung mga tao na gumagawa ng mga
paglapastangan sa imahe ng ating Panginoon, hindi man lang nagbabago at nagsisisi. Ipagdasal natin na sila ay magbabago. Pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. Magbago tayo upang ang Diyos ay laging sumasa atin. Magbalik loob tayo sa Diyos sapagkat panahon na mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos upang maging bahagi tayo sa buhay na walang hanggan na inilaan niya sa lahat ng mga taong nagbalik loob at nagbabago upang mabuklod ang tunay na sambayanan ng Diyos, ang paghahari ng pag-ibig, katarungan, kapayapaan, buhay na kung saan mayroon tayong pagkikitungong mabuti sa ating kapwa-tao. Naway, ang Diyos na ang maging sentro ng ating mga puso. Ang Diyos na ang siyang maging saysay at kabuluhan ng ating buhay. Alamin natin na nag-alay ng buhay ang ating Panginoon upang tayo iligtas. Ano ba ang ating nagawa upang tayo ay tatapat o tapatan natin ang kabutihang loob ng Diyos? Kinakailangan din tayong magbalik loob at mabuhay ng mabuti sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Magsitayo na po ang lahat. minamahal ko mga kapatid, tumugon tayo ng may pananalig sa panyaya ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Buong kawaang loob tayong manalangin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao naway huwag manatiling sarado sa nakagauliang kultura, bagkus mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinanghihinaan na ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkus palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat, kasama ng aming kapatid ni Kristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo mo.
Tayo na po ang lahat. Manalangin kay Batido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria ng Ligore para maipagdiwang ang paghahain ito at sa pamagitan nito ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanintunay marapat ni kay aming pasalamatan sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong San Alfonso Maria ng Ligore ay pinarangalan sa pumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panungkulan kay Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga plaing kanilang iniokol kaysa ng samang dito ay nagtitipon. Kaya kaysa namang si awit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu yung banal ang makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlahin, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Alfonso Maria ng Ligore, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o minister. Sumunod po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria ng Ligori para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain at pakikinabang. Lagi naman naming tanggapin ito
at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Isus Nazareno. Kayo narito, kayo naugnay sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay ringgay ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangangailangan. Lalo na sa panahon na tinatawag natin ay Thursday. Ngayong Thursday, kanina umaga, may mga tinutulungan po at pinapakain ang Quiapo Church. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin at posting naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng siksik, liglig at ng umapaw ng mga biyaya. Dapat at karapat-dapat sa ating pagsabuhay ng ating panampalataya ay ang ating mabuting ugali, ang pagsabuhay ng kabutihan, ang paggawa ng kabutihan, at ang hadikain sa kabutihan upang maisabuhay ang buhay na naayon sa Diyos na may kabutihang loob, may pag-ibig, at Diyos ng katarungan, kapayapaan, at ng liwanag. Naway, ang saysay ng buhay natin ay ating masumpungan sa Kanya na nasa Diyos, na sa ating puso, at sa ating pagtulad sa Kanya. Ngayon po ang basbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Isus Nazareno, inaigos ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kahilingan ng kana nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw hinibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Poong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.